Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayanang Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat, saludo sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta at pagsubaybay, pag-like, pag-share, pag-promote ng ating mga videos, ng ating channel sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating programa. Nakasama ko si Dr. Lorraine Maribadoy, ang programang Bigwas ng Agila 2.0. Sa oras na ito, talakayin po natin itong naging Facebook Live na inilabas lately ni dating Senate President Senator Alan Peter Cayetano. Patungkol po ito sa kanyang direktang pagbanggit at pahayag na kung gusto daw nating pumuti na mga mamamayan na kulay kayumanggi sa mga nagnanais na pumuti, makipag-ugnayan daw o lumapit kay Ping Lacson. Dahil si Senator Ping Lacson di umano, ayon sa Facebook Live na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ay magaling sa whitewash. Naalala ko nung high school kami, yung mga kaklase naming mga babae, dahil mahilig na pumuti yung kanilang mga balat, lalo na sa kanilang mukha, gumagamit sila ng chinchonsu. No, galing mura lang siya, na parang isang powder na ina-apply sa mukha ng mga girls na mga classmate namin. Chinchonsu. Di na uso na ang mga glutathione, mga later na yon, mga college na kami yata na-introduce yan. So yan, mga kababayan, kung gusto daw ninyong pumuti ang inyong balat, lumapit lang at makipag-ugnayan kay Ping Lacson dahil mahilig mag-whitewash. Sa political terminology po, ang whitewash, ang ibig sabihin niyan cover up o pinapalusot mo at pinagtatakpan mo ang mga totoong may sala sa isang pananagutan, lalo na sa proseso ng pag-iimbestiga. So, obviously, ang reference ni Senator Alan Peter Cayetano ay ang naging kondukta ni Ping Lacson at ng kanyang grupo, sa kasama dyan si Tito Soto, si Itbulaga Senator Tito Soto, upang gamitin ang Senate Blue Ribbon Committee para i-whitewash, pagtakpan, pagtabon-tabunan at linisin ang kriminal na pananagutan ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez at na mga kasapakat nila na mga grupo ng sindikato na nauna ng ibinunyag at ibinisto ni Ginoong Saldico. Kaya naman whitewash, no? The whitewash master of whitening. Yan po ay isang political terminology. Whitewash, ang ibig sabihin po, cover up and palusutin upang itago ang pananagutan. Kaya whitewash, no? Ang tawag dyan sa terminolohiya na yan, sa investigasyon. Una, bilang patotoo dito, iugnay natin sa mga pangyayari kung bakit whitewash ang tawag ni Senator Alan Peter Cayetano sa naging kondukta at naging kagawian na ipinatupad ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Di po ba, kitang-kita naman na yung mga contractors na gustong tumistigo, led by the Diskaya couple, kung paano po ang sindikato ng pangungulekta at bintahan ng mga projects involving ang mga tauhan ni Romualdez, pinigilan ni Ping Lacson. Pinalabas niya na walang kredibilidad, pinakulong pa niya. But only to find out na mayroon pala siyang mga connection sa Diskaya nung panahon ng elections noong 2025 dahil lumalabas na donors o nagbigay ng tulong di umano ang mga kontraktor kasama si Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, kay Ping Lacson. Kaya ayaw niyang ipaharap ito ng masusi at nang ganun po ay mabigyan ng pagkakataon na maisalaysay at mailahad ang kanilang mga kaalaman. Di ba sinabi ng mga Diskaya couple na they were hoping na sa panibago sa ng Senate Blue Ribbon Committee,
kung hindi po nilumpo at hindi po pinaralisa ni Marcos ang Senado at nakuha niya ang Tracy Judas, the Diskaya couple and the other contractors are very much willing to testify, tell all sa Senate Blue Ribbon Committee, pero hindi po na kumpleto ito, wala ng oras at hindi po na-maintain ang 13 senators at kung kaya po naagaw ni Marcos ang inisyatiba at na mga tauhan niya, yung kanyang 13 Judas na kulto ng senador, na mga senador ni Marcos, na ilibing at naibaon sa limot ang totoong pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan pong ibig sabihin ng whitewash. Pangalawa, nandyan po ang Cabral Files na ibinubunyag na rin ni Congressman Leandro Libeste, kung saan naglalaman po ito ng malalaking proyekto kung saan nasasangkot ang mga alleged na mga sindikato ng mga congressman at mga tauhan ni Marcos. At ito ay isang patotoo na talagang nationwide ang nakawan sa infrastructure projects, lalo-lalo na sa tatlong nakaraang budget cycles. Budget 2023, Budget 2024, Budget 2025. At ang itinuturo po dyan ay ang ang itinuturo po dyan ay si Marcos at si Romualdez ang pasimuno ng naturang mga diskarte upang lumaganap ang pangungulimbat, pangungurakot sa kaban ng bayan. And yet, hindi po ito binigyang pansin ni Ping Lacson. Bagkos, hindi niya pinatawag ang mga nakakaalam sa Cabral Files at hindi niya naimbestigahan na ang maglolo na nasa Malacanang na sila ang mga isa sa itinuturong tagapagprotekta ni Marcos sa kanyang mga insertions at mga pangungulekta mula doon sa shares ng kinukulimbat nila Saldico at nila Romualdez. Itong maglolo na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at ang kanyang apo sa pamangkin yata na si Adrian Bersamin. So, hindi na ito pinatawag. Pero sabi ni Ping Lacson sa kanyang isang expose, kunwari na privilege speech, ay mahigit 8 billion pesos ang kinasasangkutan direkta ng mga tauhan ni Marcos. Si Pangandaman, na dating budget secretary ni Marcos, si Lucas Bersamin, na dating executive secretary niya, at si Adrian Bersamin. However, nang tinanong siya ni Senator Marcoleta, ba't hindi mo sila pinatawag? Wala siyang maisagot. Yan pong ibig sabihin ng whitewash. Na nagkukunwari ka, nagpupustura ka, that you are interested to get into the bottom of the investigation, and yet you are doing the opposite thing. Hindi mo pinapatawag ang may mga direktang kaalaman. Ito pa, nang magtestigo si Sergeant Gutesa ng mga deliveries at ito ay very shockingly pinpointing directly kay Marcos, kay Romualdez at iba pang mga tauhan ni Marcos, bigla na lang question din ni Ping Lacson ang motibo ni Gutesa, ang authenticity ng kanyang revelations, at pati bigla na lang nawala si Gutesa. Pati ang pagpirma sa kanyang affidavit at pati na ang notarial services ay piniga ng piniga hanggang sa palalabasin na si Gutesa ay hindi kapanipaniwala. But, alam natin na ayaw nila marinig ang iba pang detalye na nalalaman ni Sergeant Gutesa. At bigla na lang naglaho na parang bula, wala lang pakialam si Ping Lacson kay Sergeant Gutesa. Until lumantad ang 18 former soldiers, karamihan mga kasamahan ni Sergeant Gutesa sa Marines. At iyon nga, nagpatotoo ng mas malalim, mas malawak at malubha ng involvement ng sindikato ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico, at ng lahat ng ito, subalit hindi rin po binigyang pagkakataon ni Ping Lacson na mapakinggan at makapagpahayag itong ating former 18 soldiers na naging whistleblowers. Ang baliktad, sila pa ang kinakasuhan, sila pa ang inaatake, sila pa ang dinidiscredit. So yan po ang ibig sabihin, mga kababayan, kung bakit tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na pang whitewash lang ang kakayanan ni Ping Lacson sa pag-handle ng tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee investigation.
Mabigat po ang ganong paglalantad at pahayag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, but it is the truth. Ang pinaka-objective una kung bakit inilunsad ni Marcos ang lumpuin at pagapangin ang mga senador na lumalaban sa kanya, yung Lusob Senado Part 2, kasi ang Lusob Senado Part 1, yung pagpapadukot sana kay Senator Bato de la Rosa, and then takutin ang mga senador na sumama sa kanya at nagtanggol. Nag-failure yun, nagkaputukan, nagkabarilan, nag-failure yun. Ngayon, nagkaroon ng panibagong atake. Ang inatake na ay mapigilan nila Marcos at ng kanyang mga tauhan ng mga senadores ang pag-usad ng malawak at totoong investigasyon sa pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee. That was a target initially. Hindi pa po ang impeachment. Kasi takot na takot sila Marcos at sila Romualdez and all those involved sa 1.5 trillion pesos o hanggang 1.9 trillion pesos na flood control scam na pwedeng mabulatlat at mabusisi sakaling lumantad muli ang iba pa mga testigo na binanggit ko kanina doon sa kung bakit tinatawag na whitewash ang kayang gawin ni Ping Lacson dahil kanyang pinagtatakpan, inililihis at nililinis ng para hindi sumingaw ang pananagutang kriminal ng mga nasasangkot sa totoong katiwalian at mga pandarambong. So the Senate Blue Ribbon Committee na magbubukas sana ng mas malawak, matuwid at matino na pag-iimbestiga at pagbabalik muli ng mga testigo na very sensitive ang knowledge and participation in the entire commission and execution of systematic corruption and plunder ay tinutukan talaga ni Marcos para ilunsad ang Lusob Senado Part 2 at ngayon to make it very apparent 13 na ang hudas ng mga senador na hawak sa liig at nakatali ang ilong kay Marcos. Wala na ang Senate Blue Ribbon Committee. At ang naiwan na lang itong 9 na mga senador. And they cannot anymore control yung committee chairpersons at mga bumubuo nito sapagkat they are now the new minority muli. At nakakulong pa yung dalawa. Yung isa pala nakakulong nang walang piyansa. Kawawa din itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Bato de la Rosa nagtatago. Ngayon, nagtagumpay na si Marcos tactically doon sa maniobra na durugin at lumpuin ang kakayanan ng mga senador na hindi niya kontrolado at nagiging oposisyon sa kanya upang wag nang mabuksan pa muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Nakatutok na sila ngayon dito sa pagdurog kay Sara Duterte sa proseso ng impeachment court. However, hindi po makakalimutan ng taong bayan kung bakit whitewash ang tinatawag na expertise ni Ping Lacson sapagkat dahil sa kanya, nandun na sana ang pagkakataon, nandun ang oportunidad kung naging matino at maayos ang kanyang paninindigan at hindi siya nagpadala sa kanyang mga koneksyon sa maruming politika ni Marcos at lalo na ang pagturo sa kanya na nakinabang din siya sa mga maleta ay sana po nabuksan ng totoo at naipahayag ang mga pagbubunyag na ito. At hindi sana siya tinawag na si Mr. Whitewash. No? Mantakin mo, ayaw niya at hindi niya pinayagan at ng kanyang mga kagrupo na senador na mag-testify si Ginoong Saldico tell all via Zoom o anumang remote communication system na ginagawa naman dati yan sa panahon ng pandemic. Alam naman po niya, alam din po natin mga kababayan, na si Ginoong Saldico po ay nahaharap sa matinding panganib ng kanyang buhay sapagkat of all the witnesses na mayroon pong direktang kaalaman sa planning, pati po sa execution, for almost 2 years and a half na nakasama ni Marcos at Romualdez, si Saldico na sila din ang bumuo sa kanya para pangunahan at kontrolin ang
Committee on Appropriations, ginamit po nila si Saldico ng tuno-tuno. Naging bodigero, naging distributor, naging bankero nila. Kaya alam ni Saldico po ang lahat ng mga pasikot-sikot hinggil sa flood control, projects na naging scam, sinong mga involved, at ano ang papel nila Marcos Jr., nila Romualdez, nila Sandro Marcos, at ng iba pa mga tauhan nila sa sindikato. Kaya naman, hindi rin pinayagan niya ni Ping Lacson na magtestimonya si Saldico dahil pwede naman daw siyang umuwi. At kung wala siyang tinatawag na apostille o statement or omnibus affidavit, hindi niya papayagan. Mga palusot ito ng isang duwag na senador kagaya ni Ping Lacson na naduduwag na baka ma-offend niya si Bongbong Marcos Jr. at si Lisa Araneta at maibulgar ang kanyang mga bagahe mismo na nakinabang pala siya sa operations at mga ibinunga ng kasindikatuhan sa pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan. Yun. Kaya we are happy to hear Senator Alan Peter Cayetano consistently na tinutumbok niya na ang kaguluhan sa Senado, ang panggigipit sa kanila, ang maniobrang marumi nila Marcos at nila Romualdez, nila Lisa Araneta at ng grupo nila was all along principally targeting the tactical maneuver na ibaon ng tuluyan at hindi umusad at makabuelo ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Dahil kung hindi si Ping Lacson o kaya si Bendalo Erwin Sylvester Stallone Tulfo ang hawak niyan, hindi nila makokontrol ang lalabas na mga expose at maibubunyag ng lubusan ang pagka-involved ni Marcos bilang isa sa mga mastermind kasama ni Martin Romualdez. Nang magtagumpay sila, ngayon, ang gusto nila ibauna sa limot ang flood control investigation. Yan ang nais ipahayag nitong Bendalo Sylvester Stallone Tulfo. Yan ang tawag natin sa kanya. At gusto niya, tumahimik na ang taong bayan. At wag nang pumuna, wag nang mag-usisa sa nawalang pondo natin na umabot po sa 1.9 trillion pesos dito pa lamang sa anomalya ng flood control projects. Di kulokoy talaga. But you know where it is coming from. The order na mag-move on na, ibaon na sa limot at hukay ng kawalang pag-asa na mangyayari pa sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, the orders came from none other than, sino pa ba? Si Marcos. Siya man ang may hawak dyan sa lahat. Kila Soto, kila Lacson. At yun, wala nang mag-uusad, wala nang magbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee. At mananatili yung whitewash operations na ginawa ni Ping Lacson as revealed and exposed by Senator Alan Peter Cayetano. Pero, hindi ito makakalimutan ng mga mamamayan na ang Ping Lacson na nagkukunwaring crusaders, ang kanyang ginawa ay for the crusade. Isang crusader against graft and corruption ay nilamon na ng kahambugan at ng personal na interes dahil nakinabang din siya upang makabalik sa Senado na gamit din itong mga dinurubo at kinulimbat na mga pera na itinuturo nila Saldico at ng kanyang mga tauhan na nag-deliver sila. Kay Romualdez, kay Marcos, pati po kina Tito Soto, kina Ping Lacson. At nakatanggap sila, may mga record dito, may mga listahan ito, hindi lamang doon kay Paul Estrada at kay Mark Tiksay na mga tauhan direkta ni Saldico na nakakaalam ng mga records na ito, kundi mismo doon sa pahayag ni Adrian Bersamin na siyang tagapagtanggap, tagapagtago at tagapagprotekta ng mga deliveries ng partida ni Marcos Jr. di umano dito sa kinulimbat na mga bilyon-bilyon, trilyones na mga pera, mga kababayan. At sana wag tumigil ang pagiging consistent at matapang ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagbubunyag ng mga galamay ng 13 kultong Judas na mga senador ni Marcos Jr. so that the people will never forget
sila ang dahilan kung bakit nananatili po ang kasamaan at kabulukan, kaabusuhan at katarantaduhan ng Administrasyong Marcos at Romualdez, dahil pati ang sa Senado na dapat maging check and balance sana sila ay kinontrol at hinawakan niya na sa liig at itinali sa ilong ang grupo nila Ping Lacson, nila Gatchalian at mga kasama nila sa 3C Kulto Judas. Pero ang taong bayan alam din po ito. Kung ano ang magiging hakbang ng mamamayan tungkol dyan, antayin po natin ang desisyon na yan sa pagdating ng yugto ng ating kasaysayan. Maybe bago matapos ang termino ni Marcos Jr., may mga pangyayaring magaganap mula sa hanay ng mamamayang Pilipino. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!